Hallelujah. Ang palakpak po ay para sa Panginoon. Pwede po ba natin bigyan ng mga nasa pagkakpak sa ating Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. At natutuwa po ako kasi nga para bang katatapos lang din ng preaching noong nakaraang buwan about prosperity. Ito naman po ay about success. For the month of August, ang ating pong topic ay about success. So, true success. Ano nga po ba ang tunay na success? Ano sa Tagalog ang pa-success? Katagumpay lang. Katagumpay. Praise God. So, makibukas po kayo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay. Itong verse po na ito, usually ginagamit pag ang tinuturo mo ay renewing of your mind. Pero dito po, makikita natin, merong susi ng tagumpay na mapag-aaralan po natin dito mula sa mga talatang ito. Basahin ko lang po. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. God bless the reading of His Word. Ang ating title ngayon ay Successful Living. Paano nga ba sinasabing matagumpay na pamumuhay? So pag sinabi pong success, talaga namang ang lahat naman ng tao, ito po ang gusto. Everything. Success is something that all of us are interested in. So interesado mo ba tayo sa topic natin ngayon? Kasi kahit naman ang mga magulang, gusto nila makita kanilang mga anak ay nagiging successful sa kanila pong kinuhang mga kurso. Kahit naman po tayo, minsan may mga pagkakataong bumabagsak tayo, pero sige lang, tuloy pa lang, may pag-asa dahil ang success nasa dulo pa rin yan at makakamtan pa natin, lalo pa nga po kung tayo ay mga Kristiyano. So ano po ba talagang ibig sabihin ng success? Yung success po ba ay naglalakad ka sa tinatawag na red carpet? Kasi pag sinabi, wow, red carpet, ibang klase po yan. Ibig sabihin, iba ang estado mo sa buhay. O yung success po ba ay laging papaakyat, papataas, na para po yung rocket na mabilis po na umaakyat ka sa taas. Hindi, ang sabi naman din po ng iba, pag mabilis kang umakyat at mataas, malalim din pagka bumagsak. So, ano po ba talaga ang sinasabi ng tunay na success? Success is God's will for you and me. Basta ito lang po ang ilagay natin sa isipan natin, kalooban ito ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Successful living is an all-around success in our home, sa loob po ng bahay, tahanan natin, in our career, health, and finances. Kasi meron pong mga nagsasucceed lang sa buhay sa area lang ng kanilang career. Pero pagdating po sa kanilang tahanan, medyo hindi po ayos. Maganda po na it's all around. Kung pumunta ka man, nasa loob ka ng bahay, kung pumasok ka, pagtrabaho ka, o gawin mo yung hobby mo sa buhay, o yung pangangatawan po natin, malusog po yan, o yung finances natin, na lagi po tayong patuloy ng biyaya ng Panginoon, dumadali po sa atin, yun po ang tunay na success. Amen? So sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay, ang susi, the key to success is found in Romans 12 verse 2. Ito po yung pag-aaralan natin mamaya lang. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, kunin po natin yung mga huling salita dito, perfect will of God. Ang success po ay nakakaloob doon sa sinasabing kalooban ng Panginoon nangyayari sa buhay natin. Success is finding, tatlong F po ito, finding, following, and fulfilling. Next slide. The will of God for your life. Amen? So, masasabi po natin na inside the will of God, there is no failure. Sige po, nasaan po ba tayo ngayon sa buhay natin? Are we inside the will of God? Nasa loob po ba tayo ng kalooban ng Diyos? Siguradong wala pong pagkatalo. Outside the will of God, there is no success. Kahit sabihin natin, ako, marami naman akong pera, ang laki ng kinita ko, maayos naman ang aking buhay. Pero pag tinanong yung mga kasamahan natin, kumusta ba ang buhay-buhay natin? Ayos naman, okay naman, nakakakain 3 beses isang araw. Do you mean success ka na sa buhay mo?
Ay lahat naman ng tao, ito po yung nararanasan, karamihan. Pero kailangan po we are inside the will of God. We will study success from our text. Ito nga po yung pinasa natin kanina. And we will discover the secrets and keys of a successful life. Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan po ngayon. Ang unang-una po ay total dedication. Pakisabi nga po total dedication. Pag sinabi mong total dedication, it is sacrificing your life. Ito po yung maganda. Pag sinabi ko kasi sakripisyo, ay teka muna, mahirap yata yan, magsasakripisyo ka. Parang pagpapawisan ka, parang mapapagod ka dyan, merong pagpagal na gagawin. Pero yung sinasabing total dedication to God, yung isa-sacrifice natin ng buhay natin sa Diyos, yun kasi yung worship na ibibigay natin sa Lord. Balik pa rin tayo sa tinatawag na heart of worship. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 12, sabi po ay, I beseech. Paul is speaking. Pag sinabi pong beseech, it is an appeal na para po bang brotherly love na nakaakbay si Pablo sa kanyang mga kapatiran sa Panginoon. Amen? I beseech you therefore. Yung salitang therefore po, it means conclusion. Bakit conclusion? Verse 1 pa lang ito. Kasi po, ang pinag-uusapan dito, ano ba ang nangyari o ano ba yung mensahe from Romans chapter 1 hanggang chapter 11, bago dumating yung chapter 12. So sa Romans chapter 1 hanggang chapter 8, it speaks about salvation. Yung buhay po natin na isang buhay mula sa kasalanan at nakagkaroon po tayo ng buhay na puno-puno ng biyaya ng Panginoon. Isang buhay mula sa kadiliman ay hinango tayo ng Panginoon sa kaliwanagan. Isang buhay na wala po pag-asa, pero niligtas tayo ng Diyos. Yung po yung nakapaloob sa Romans 1, chapter 1 hanggang chapter 8. Kaya nga po sabi na, therefore, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Sa chapter 9 naman hanggang chapter 11, it speaks about the sovereignty of God. Yung pagiging Diyos niya, yung pagiging makapangyarihan niya, yung pagiging may pakialam siya sa buhay natin. Yung po pumapasok doon. At basahin uli natin yung Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, mga kapatid sa Panginoon, wala pong exempted dito. Kung tayo ay mga Kristiyano, ito po ay mensahe para sa bawat isa sa atin. By the mercies of God. Pakisabi po, by the mercies of God. Praise God. Pag sinabi kong mercy, grabe ito ang dami. Mercies of God. Bawat araw ng buhay natin, kailangan po natin yung kahabagan ng Diyos. Amen? Bakit po? Kasi lagi tayo nagkakasala. Lagi tayo nagkakamali. Mag-iisipin lang tayo. Teka, mali yata itong iniisip ko. Bura-bura. Lord, ayaw ko nito. Kasalanan nito. Lalo pa pagka ginawa natin. Yung po ay kasalanan. So, we need the mercies of God. Kaya po, ang pamanhik na lang ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa ibang translation, act of worship. Ano po ba yung nakapaloob sa sinasabing mercies of God? Ito po yung justification. Tayo po ay binayaran ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi sa katabi mo, bayad na kasalanan mo. Sanctification, nilinis po tayo ng Panginoon. Napapaloob po dito yung love, yung mercy, yung grace. Yung tayo po ay ni-rescue ng Panginoon. Sino po yung nakaranas na grabe na yung pangyayari tapos ni-rescue na ng isang tao? Parang, Lord, nahawakan ako kung hindi mahuhulog talaga ako. Parang yung pelikula lang yan na nasa ibabaw ng building. Tapos kung malalaglag na lang, biglang may isang kamay na humawak. We have been rescued by God from the hand of the enemy and we have experienced rebirth. Amen po? Panibagong kapanganakan. Ito po yung miracle na nangyari po sa buhay natin. By the mercies of God, ang ibig po sabihin nito, on the basis of everything God has done for us. Isipin natin, kanino tayo maghahandog ng ating mga buhay? Doon po ba sa ating boss? Kasi siya yung nagpapasweldo sa atin. Saan natin ibibigay yung ating loyalty? Sa teacher natin, kasi siya nagbibigay ng grade sa atin, sa mga estudyante. Kanino tayo magbibigay ng buhay natin, ng ating kalakasan, ng ating lahat-lahat? Sa asawa ba natin?
sa mga anak natin, sa kapamilya natin. Ang pamanhik ni Apostol Pablo, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Kasi ang lahat naman ng mga tao, yes, nandiyan ang family natin, we have a loving family, thank God for them. But there are times they failed us. Tama po yun? Nabibigo tayo ng ating mga expectation mula po sa ating mga mahal sa buhay. Binigay na natin ang lahat. Nagsakripisyo na tayo kahit po sa mga nanay. Pero po bang mga nanay na hanggang ngayon iniiyakan pa ang kanilang mga anak? Anak, binigay ko na sa'yo lahat. Pero ano ba ang isinukli ng anak? Sa asawa, ibinigay na lahat. Ano ang isinukli? Parang may nakaka-relate dyan. Praise God. Pero ang sa Diyos, pag ibinigay natin sa Diyos ang ating mga buhay, hindi po tayo talo. Amen. Yung iba kasi isinusugal ang buhay sa girlfriend at sa boyfriend. Talaga naman maglulupasay pa pagka iniwanan. Hello. Dahil nga sinasabi, mahal ko talaga siya. Pero pag ibinigay natin yung Diyos natin sa ang buhay natin sa Lord, hey, i-dedicate natin. Alam niyo po ba nung mga unang panahon, mga 1980s, ano yan, usong-uso yan, I dedicate this song to my one and only. Ayan. Para bang itong awitin na to, para sa'yo lang to. Pagka naririnig ko to, ikaw ang naaalala ko. Di po ba na i-dedicate yung isang awit sa isang tao? How much more ang buhay po natin, i-dedicate natin sa isang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Kasi po, bakit po? Sa lahat ng mga bagay na ginawa niya, tingnan natin yung inawit natin kanina, at the cross, I bow. Diba? I bow my knees. Saan po yung lyrics na yun? At the cross, I bow my knees. At the Calvary's cross, ano po ba yung nangyari? Ibinigay ni Jesus ang kanyang buong buhay sa atin. E buti kung ibinigay lang na hindi siya nasaktan. Ibinigay siya hanggang sa kanyang kamatayan. Merong koronang tinik, merong pong pako, merong pong sibat sa tagiliran, merong mga hampas na naranasan sa kanyang buong pangangatawan. He gave everything. He sacrificed for us. Kaya po, para bang kanino pa ba natin ibibigay? By the mercies of God, present your bodies. Pag sinabi pong present is to offer. Jesus gave everything and we ought to do the same. Amen po? Let's offer ourselves to God all the time. Why? Because God is good all the time. Kaya yung pagbibigay po natin ng ating mga buhay sa Panginoon, wala po yung vacation, kumbaga, sa buong taon, ilang months ba yan, ilang araw, 365 days, yung buong araw na yon, the whole of 365 days, ibigay po natin yan sa Lord. To present means to offer as a sacrifice. Ano daw po yung isa-sacrifice natin? Ano po sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1? Present your bodies. Sige po, pakituro nga po yung katawan nyo. Itong katawan na to. I will present this to God. This body to God. Hindi po natin ito maiintindihan kung New Testament lang ang ating alam. Kasi pag sinabi pong to present your bodies, sa Old Testament po kasi ay pumapatay ng hayop at ito po ay ino-offer sa Diyos. So alam niyo po ba yung eksena na yon? Naalala niyo po ba si Abraham? Nung sinabi ng Diyos sa kanya, i-offer mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Ano po yung eksena? Dala po nila yung kahoy, yung panggawa po ng apoy, at si Isaac po ay inihiga doon sa tinatawag na altar na ginawa po ni Abraham. At ano pong gagawin ni Abraham? Sasaksakin, papatayin si Isaac, at ito after po ito patayin, ito ay susunugin. Yung po yung tinatawag na sacrifice ng Old Testament. Ito rin po yung nais ng Diyos sa ibigay natin. Bakit po? Pag wala pong total dedication ng buhay natin, wala pong success. Bakit po? Kung kani-kanina lang natin ilalagap yung buhay natin. Kaya nga merong tinatawag na kabiguan. Merong tinatawag na kapighatian.
Bakit? Kanino mo kasi ibinigay yung buhay mo? Nagtiwala ako sa Kanya. Binigay ko ang lahat-lahat. Hello? Ang puri at ang pera, binigay ko. Ang lahat sa akin. Di ba nakakalungkot? Naalala ko nga yung nabasa ko nangyari kay Ai. Alala niyo yun? Para bang sa kanyang buhay, ang dami na niyang anak, ano na siya, may sapat na nakaisipan. Ha? Di po ba? Parang lahat na ibinigay. Pero ano nangyari? Sinaktan ang puso niya. Pinitpit. Ano pa ginawa? Binuhusan pa ng asito. Para bang napakalungkot naman na buhay yun. So dito po, let's offer our bodies unto God. Let's offer it as holy and acceptable. Sabi po sa Romans, sa Philippians 1, verse 20, that Christ may be magnified in my body. Ang Panginoong Jesucristo po ay maluwalhati, madakila sa katawan natin ito. Pangalawa po, 2 Corinthians 6:20. That, honor and glorify God in your body. Itong katawan po na ito ay may kapangyarihan pala na magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 10, we stand before the judgment seat of Christ. Darating po ito in the future. And we will give an account of the deeds done in the body. Darating po yung panahon magbibigay sulit tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba, anak, ang ginawa mo sa katawan mo na yan? Meron pong isang your life is God's gift to you. What you ever do to that life is your gift to God. Itong katawan na to ay regalo sa atin. Ano man ang gawin natin sa katawan na ito, ito po ang sukling natin sa binigay ng Diyos sa atin. Naintindihan po ba natin ito? We must glorify God in our body. At pag sinabi pong offer or present your bodies, ito po ay yung tense na verb na sinasabi, ang nakapaupo rito ay once for all commitment. Present. Naalala niyo po ba minsan na umiiyak kayo o yung first time na tinanggap ninyo ang Panginoon, umiiyak kayo. Sabi gano'n ng pastor, sino man ang susumungo sa inyo, buhay niyo, bigay niyo sa Panginoon, lumapit sa harap. Tapos kayo'y umiiyak. Dahan-dahan na pumupunta sa harap. At sinabi natin noon, Panginoon, binibigay ko po ang buhay ko sa iyo. This is a once in a lifetime commitment. Once and for all. Minsan lang yun. Yung commitment na yun. Parang yung awitin na naibita nung araw po, yung I surrender all. Diba? Sinusurrender natin ang lahat sa Diyos. Talaga pag inaawit yung time na 1980s, ay talaga namang tulo lahat. I surrender all. Pero, ang tense din po nito, it is a in continual aspect. Tuloy-tuloy din po. Kaya dapat i-offer natin ating sarili daily as living sacrifice. Araw-araw, baka sabi ko, araw-araw. Araw-araw, i-reaffirm natin yung ating total dedication sa ating buhay. Ang ibig sabihin po dito ay daily lifestyle. Sa pag-isip pa lang po natin sa umaga, wala na po tayong gagawin ko ni Lord, isinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Amen? Lord, salamat dahil ako'y buhay pa. Anong gagawin ko sa buhay na ito? Wala pa tayong ibang gagawin kung hindi i-surrender sa Diyos. Para po ba yan na pumapasok kayo, mga estudyante o yung mga employers? Mga employer po. Pag pumasok sa opisina, anong sinusurrender? ID, ipapakita. Pag pumasok sa mall, anong sinusurrender? Yung bag, ipapakita. Parang, Lord, eto ako ngayon. Pinapakita ko, hinahayag ko yung aking pagdededicate ng buhay sa'yo. Ang araw na to ay para sa'yo. Ang buhay ko na to, ang katawan na ito ay para sa'yo. Amen? Praise God. Kaya po, dapat sa panalangin natin sa umaga, Lord, I give you my hands. Kung pwede, isa-isahin natin, Lord, binibigay ko sa'yo ang kamay na ito.
Gawin mo kung ano man ang naisin mo na gawin ng kamay na ito. Amen? So, hindi ka magnanakaw. Kasi yung kamay na ito, ang ayaw ng Panginoon, yun ang gawin mo. Ako ba? Lord, isinusurrender ko itong mga paa na ito. Walk where you want them with them today. Lord, hayaan mo na mga paa na to ay dalhin ako sa saan mang lugar na naisin po ninyo. So, hindi po dadalhin tayo ng paa na ito sa mga lugar na ikakapahamak po natin. Amen? Kasi bakit po? Sinurrender natin yung sa Lord. Tandaan po natin, balik lagi tayo habang pinag-aaralan natin dito, ito ay may yung success na sinasabi natin. Kasi pag hindi i-bless ng Panginoon yung lakad natin sa araw na yon, wala tayong success. Napagod lang ako. Ang haba ng pila, walang nangyari. Hu. O yun, ang mangyayari po sa atin. Kaya kailangan i-surrender natin na, Lord, i-bless po ang walk ko ngayong araw to. Itong mga mata ko na ito, sinusurrender ko ito, Panginoon, sa iyo. Makita ko ang mga bagay na nais mong makita ko ngayong araw na ito. Amen? Pag sinurrender natin itong mata na ito, ifo-focus ito ng Diyos doon sa mga magandang bagay. Lord, isinusurrender ko itong tenga na ito. Hayaan mo, Panginoon, na marinig ko ang nais mong marinig ko ngayong araw na to. Kaya pagka-chismis na pinag-usapan, ay sandali, hindi yan ang nais na marinig ng Lord sa akin ngayong araw na to. Hello? Tingnan mo ba natin? Kaya nga, mayroong success na sinasabi, living successfully. Kasi na-surrender na natin. Oops, sandali. Itong tenga na to, Lord, makikinig lang doon sa nais mong mapakinggan ko ngayong araw na to. Good report. Kaya nga yung 10 spies, ano ang pinakinggan nila? Ay, naku, may mga higante doon. Ay, nakakatakot tayo para mga tipaklong lang sa kanilang harapan. So, negative reports. Kailangan, teka muna, ano ba sinasabi ng Lord? Lord, merong hindi magandang balita. Pero ano ba, Lord, ang mensahe mo? So, kailangan makuha po natin yung message ng Lord para maging successful po tayo sa araw na yun. Amen po? So, ang pag-dedicate po natin, hindi ito 50%. Lord, 50% muna, down payment. Mahilig kasi tayo sa kalahati muna, Lord, ang i-offer ko. Simula sa aking ulo hanggang sa aking bewang. Hindi ko pa may offer, Lord, yung bewang ko pababa. Yung paa. Hello, pwede ba yun? Okay, hindi 90%. Lord, medyo malaki-laki na yan, 90% na. 99%. Pwede na po ba yan? 99%? Hindi pa rin. Kasi kung talaga gusto natin maging successful sa buhay natin, kailangan po 100% commitment. At ito lang po yung tinatanggap ng Diyos. Hindi pa pwedeng 50-50. Ikalabit nga po yung natabi mo. Kayo po ba? Sige po. Sino po rito yung may mga asawa? Pakitaas po kamay. Okay. Yung kayo po may nagsumpaan doon po sa altar. Meron po bang asawa na nagsabi na, di ba? I give you my heart, I give you my life. Yan. I give everything unto you. Meron po ba nasasabihin, papayag po ba kayo nasabihin ng partner ninyo? 10 years lang ng buhay ko ang maibibigay ko sa'yo. Hanggang doon lang ang pwede mong ibigay. Papayag po ba kayo? Pipirma po ba kayo doon sa kontrata? Wala namang ganon. Kaya doon sa kasalan talaga, ang isip mo ay, Lord, itong tao na to, gusto ko siyang makasama panghabang buhay. Sa Panginoon, pag tayo magdededicate ng buhay natin, Lord, itry ko lang itong sinasabi nilang pagiging Kristiyano o pagiging born again. Mukhang maganda ito, Panginoon. Try, Lord. 3 months. May trial pa? Meron po bang ganon? Ano yung produkto? Di po ba, hindi tayo bibili ng maramihan pag hindi pa natin subok yung produkto? Try ko muna, kaya meron trial pa. Pero pag subok mo na, bibili ka na ng malalaki kasi ano naman yan, effective, maayos naman yan. Tama po ba ako?
nakakarating po ako sa inyo. Amen. To present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Punta po tayo sa reasonable service. Tayo po ba'y bumibili ng mga produkto na hindi naman reasonable yung price? Sobrang mahal naman yan. No? Grabe naman. Hindi po ba sasabihin natin? Yung isang, para yung classmate ko, nagtatrabaho po siya sa isang wine company. Bago ako sila ng wine. Sabi niya, ang mahal daw na wine is kalahating milyon, isang bote. Yung isang shot, ewan ko, magkano magkakahalaga. Meron gano'n, di ba? Oo, meron gano'n. Reasonable ba yun? Ano ba, pagka nag-shot ka ba noon, anong mangyayari sa katawan mo? Babata ka ba? Gaganda ka ba? E di baling mahal ito, maganda naman ang effect nito. Eh kung gano'n nga lang. Eh hindi. Ito ba? So offer our bodies, this is your reasonable service. Pag sinabi kong reasonable, it means logical. Ito po yung true and proper worship. The only logical thing we can do to succeed in life is to totally dedicate our life to our Lord Jesus Christ. Amen? Parang hindi ka na magdadalawang isip dapat na, tama ba yun na tinanggap ko si Jesus sa buhay ko? Dapat wala pong ganun kasi yun na yung pinaka-reasonable gagawin mo na desisyon sa buhay mo na hindi mo natin pagsisisihan. Eh ako ang tanong, tama ba yun na sinagot ko yung boyfriend ko ngayon? Tama ba yun na binigay ko yung matamis kong oo? Na muna, sandali. Hindi ka na nag-isip. Kasi alam mo, mahal mo yung tao na yun. At pakisabi ko, ang pagsisisi ay nasa huli. Amen. Pero sa Panginoon, this is the most logical, ulitin ko po, and the most reasonable na desisyon na gagawin po natin. Hindi nga po sa boss lang natin o doon po sa ating mga mahal sa buhay. Si Satanas, siya po ang tinatawag na Diyos ng sanlibutan. Marami pong mga tao na binibigay nila ang buhay nila, they dedicate their lives to Satan. Kasi nga, ang kapalit noon ay rich o fame and fortune. Para sumikat ka. Para yumaman ka. Para sa buhay na ito, ikaw talaga yung titingalain. Eh, yun po yung offer ni Satan. Pero, alam niyo po, si Satan, hindi po siya nag-o-offer nang hindi po siya nanginingil. Ang ating Panginoong Yesus, binayaran na niya, yung buhay niya, binayaran niya lahat ng ating kasalanan, ibig sabihin, wala na eh. Lahat, ganansya po talaga tayo sa ating Panginoon pag doon po natin in-offer. Amen po? Eh, Satanas may bawi. Akala natin, okay lang yun. Sige, pasisikatin kita. Pero gagawin ka palang mistress ng lalaki na yun o ng direktor, kung ito man ay sa show business, ito ba? Para maraming ino-offer ng mga gandang bagay, akong bahala sa karir mo. Pero itong gawin mo. Para nga yung simple-simple kaisipan lang, di po ba yung na-expose? Kapalit ng paglipad nila, pabalik ng Pilipinas, o kapalit ng mga yung fly-by, ano ba yung tawag na yun? Sex for flight, yun. Di po ba? Itong ino-offer, parang kapit sa patalim. Pag kumapit tayo sa patalim, ano po mangyari sa atin? Sigurado masusugatan po tayo. Parang iniisip natin, wala na akong magawa eh. Kailangan na talagang kumapit sa patalim. Hindi po. Kasi yun ay offer ni Satan. Ang offer po ng Panginoon ay napakaganda. Doon po walang success doon. Failure dito sa Panginoon ay lahat po ay success. So yun ay worldly success. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Dahil true success nga can be found only in God. So worship, it is the total commitment of the total person for the total life. Gusto po ba talaga natin ang buong-buo ang buhay natin sa Panginoon po natin ito bibigay. Pangalawa po, radical separation. Ang radical separation, it means shunning
the mold. Pag sinabing shunning the mold, ayawan natin. Yung mold. Pag sinabing mold, mamaya, pag-usapan po natin. It speaks about yung will natin, kalooban natin. Gusto natin itong mga bagay na ito. Sa verse 2 na binasa natin kanina, do not conform to the standard of this world. Amen po? Pag sinabing standard of this world, kasi ang mundo may sarili po talaga yung standard. Mayaman ka pag marami kang ari-arian. Sikat ka pagka maraming pumapalakpak sa'yo. Pero sa Panginoon, hindi po eh. Ang ating Panginoon is humility ang pinag-uusapan po dyan. World, it means yung age, yung panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin ito yung mundo na create ng Diyos. Ano ang sistema ng mundo ngayon? Sistema, it means about yung value system, yung moral standards. Kadalasan po sa mundo, ito ay taliwas sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen? Tama po ba tayo? Tama po ba yun? Kaya pa sabihin natin, iba na talagang panahon ngayon. Nung araw, yung mga kadadalagahan, yung mga dalaga. Parang, naalala ko yung kwento ni Nanay Antang, nagpangita lang, ipinakasal na. Di po ba? Parang nakita lang yung sakong nung araw. Oy, lagay mo na yung sakong na anak ko, pakasalan mo yan. Eh, yung panahon ngayon, hindi na po ganon. Ang babae na nga po ang naliligaw sa lalaki. Di po ba? Parang, iba na eh. So, ito po yung pinag-uusapan ng shunning the mold. Ito yung gusto na i-create sa mind natin, ipasok ng mundo. Kung gusto mo na in ka, nasa uso ka, ito yung gawin mo. Diba? Ito yung mundo. So, 1 John 2 verse 15, ang sabi ko dito, love not the world. Huwag po natin mahalin ang mundo. Ibig sabihin po, ano man yung ino-offer ng mundo, alam niyo po sa mundo, ang dami po yung magagandang, parang isipin natin, ang ganda naman ng offer niya. Enticing. Seducing. Di po ba? Ano po yung ino-offer? Material wealth, prominence and position, and human wisdom. Tatalino ka. Maganda ito, mahusay ito. Kaya po dito sa verse 16, ng 1 John 2 verse 16, ang tawag po rito ay lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kasi nga naman, pagka marami kang, uy, ang galing mo naman. Uy, meron kang BMW. Ah. Meron kang, ano pa may mga pwede mong ipagmalaki sa buhay. Lust of the flesh. Ang dami mong babae. Parang, sino ba yung mga tinitingala? Wow, alam mo yung anak niya, sino ba yung kilala na politician? Ang anak, 80 plus. Dala niya na yun. Lust of the eyes. Ito yung ino-offer ng mundo. Tingnan mo, ang ganda-ganda nito. Brilyante. Ang ganda-ganda itong bahay na to. Mag-isa ka lang naman sa buhay. Bibili ka ng bahay na ang kwarto ay 100. Mansyon. Ano mo yun? Ano bang hello? Pero ito po kasi yung ino-offer ng mundo eh. Pride of life. Ang sabi mo sa Phillips translation, don't let the world around you squeeze you into its mold. Huwag po natin hayaan na ikahon tayo ng mundo. Kaya sabi kanina sa awit, may freedom eh. Naalala niyo po ba si Lot? Sino ba nakilala kay Lot? Siya ay yung pamangkin ni Abraham. Ayun, dumating sa pagkakataon na ang yaman-yaman na nilang pareho kasi para silang blessed ng Panginoon. Para sa mga po silang matuwid sa harapan ng Lord. Ang sabi, nagkaaway-away na yung kanilang mga servants dahil nga sa maraming mga bagay. Sabi po ni Abraham, hindi maganda na tayo ay magsama, napakaliit na ng mundo natin. It's about time that we will separate ways. Mamili ka, Lot. Dito ka ba sa bandang ito o dito? Kung ano yung pipiliin mo, iyo yun. So, tumingin-tingin si Lot, ano ba kaya ang maganda? Ay, gusto ko doon sa plain, sa kapatagan, doon sa syudad. Ibigay niyo na po sa akin ito. Itong
lugar na ito. So sabi ni Abraham, sige, go, manahan ka doon sa lugar na nais mo. Ito yung sinasabi ni Ate Tinti ng Wednesday, yung God's place. So, sabi ng Panginoon, sige, ibigay mo dyan, Abraham, dito ka, ang lahat na nakikita mo doon, iyo yan. So, saan po ang pinili ni Lot tumira? Doon po malapit sa Sodom at Gomorrah. Syudad. Di po ba? Parang naalala ko po yung nakausap ko last Sunday, sabi niya, nandito na kami sa Manila. Actually, dito po talaga sila ni-raise sa Manila. Sabi ng asawa niya, kailangan uwi tayo sa probinsya namin, sa Negros. Parang hindi mo niya maintindihan. Lahat nga ng mga nasa probinsya, pumupunta ng syudad din, pumupunta ng Manila. Tapos tayo naman na nasa Manila na, ililipat po ngayon ako doon sa probinsya. Pero alam niyo po, after so many years, doon pala talaga yung God's place nila. Kasi doon sila pinagpala ng Diyos. Dito po, nangungupahan na silang lilit ng bahay nila, samantalang doon sa probinsya, ang laki-laki ng kanilang ari-arian na meron po talaga silang mga pananiman doon at ang negosyo po nila nag-prosper. So yun yung God's place sa kanila. Si Lot, ang naisip niya, hindi yung will ng Panginoon sa kanya, kung hindi yung will ng flesh niya. Gusto ko doon. Maganda doon, maraming mga ilaw doon, kumukuti-kutita. Gusto ko doon kasi moderno sila doon. Ayaw ko doon sa kabila kasi kabundukan doon ka na lang. Matanda ka na naman, Abraham. Tsuhing Abraham, doon ka na lang sa bundok, mamundok ka. Diyan ka na babagay. Kaya ano pong nangyari? Doon po sa Sodom, nandun po nagkalat ang mga kabaklaan. Sodomy. Pag sinabi mo natin sodomy is kabaklaan. Kaya dumating sa time na nagalit na ang Diyos doon sa syudad na yon, kailangan ng tupukin, kailangan ng mabura sa mundo. Bakit po? Sobra na yung kasalanan na ginawa po ng syudad na yon. Nandun nakatira si Lot. Kahit po siya righteous, sabi po ni Abraham, Diyos ko, susunugin mo ba yun kung mayroong 15 na righteous person? Sige, alang-alang sa'yo dahil nag-intercede ka. Wala. 40, wala. 30, wala pa rin. 20, wala pa rin. 10, wala pa rin. So, ito na po yung judgment. Tutupukin na ng asupre from heaven. Talaga nagbaba ang Diyos ng apoy para wasakin po itong Sodom at Gomorrah. Tingnan po natin ano nangyari kay Lot. Dito ba kahit righteous ka pero yung nasa paligid mo, napaka-worldly, napaka-secular, yung kanta nila, kanta mo na rin. Yung joke nila, joke mo na rin. Kung green joke siya, yun na rin. Yung salita nila, kung bad words siya, ito ba? Ang daling makapick up eh. Kasi yun yung lengguwahe na naririnig. Tingnan niyo po yung mga bata. Sino nagturo sa'yo magsinungaling? Sino nagturo sa'yo magmura? Wala, narinig. Dahil yun po yung culture ngayon eh. Do not conform to the standard of this world. Do not squeeze yourself inside the mold. Kaya nga sabi ka nun, bad influence yun eh. Kung BI naman pala yun, di lumayo ka na. Tama po, magdesisyon. Kaya ano nangyari, dumating po yung bisita niya ng mga anghel at gustong raping ang mga tao doon, ang mga bakla ng gabi. Ilabas mo yung mga dalawang gwapong bisita at re-raping namin ngayon. Ano sabi ni Lot? Na-pollute na rin yung kanyang mind. Huwag na itong mga bisita ko. They came under my care. Eto na lang dalawang anak ko, mga birhen pa ito. Just imagine. Na-pollute na. Meron po bang ganito dito? Bibigyan niyo yung anak niyo? Gang rape? Virgin? Hello? So, iyon po yung masasabi natin. Dahil doon sa Sodom's lifestyle na yon, ano ang nawala kay Lot? Nawala po yung kanyang kayamanan. Kasi napakayaman na niya eh. Nawala yung kanyang ari-arian. Nawala po yung kanyang pamilya. Kahit po yung kanyang asawa, di po ba naging pillar of salt? Nawala po yung kanyang kapayapaan. At nawala po yung kanyang testimony bilang Kristiyano.
Kumusta po tayo? Are we conforming ourselves in the standard of this world? Kasi naman, Pastor, ang hirap sa opisina namin, ganito. Pastor, ang hirap yung mga kaklase ko, ganitong ginagawa. Pinagtatawanan na nga ako eh. Minsan pinagbigyan ko naman. Siguro naman maintindihan ako ni Lord. Di po ba? We are easily stained. Prepare na yung next slide, Jason. Yung sa chameleon. Alam niyo po yung chameleon? Yung big lizard po siya. Maliwanag ba? Okay na yung joke. Ayan. Nakakita na po ba kayo niyan? Meron pa rin sa Pilipinas. Ayan po, madali po siyang sige, paki-play na. Habang ako'y nagsasalita. Play mo daw. Ayan. Tingnan niyo po yung kulay niya, kung paano siya nagbabago. Yung salamin na nilalagay dyan, Ray-Ban ang tatakyan. Ano tawag yun dito? Baka pag hindi Ray-Ban, Tawag hindi yun dito sa nagbabago. atin eh. Yung So, nagbabago rin green siya. yan, nilagyan po na yan. So, yan po ang mundo. Pag hindi po tayo aware, ang kulay ng mundo, nagiging kulay na rin natin. Ang lengguwahe nila, nagiging lengguwahe na rin po natin. Anong next na nilagay? At hindi pa tayo yung minsan aware na tayo pala ay nababahira na ng iba't ibang mga kulay ng mundo. Marami po kasi ino-offer ito sa atin eh. Di po ba? Kaya pag you are in with good companies, good ka rin. Pagka bad company naman, bad ka rin. Kailan na matawag dito sa atin yung pagka... Okay, tapos na. Praise God. So dito po, para bang ito na yung uso ito na yung ini. Ano yung sabi pa ng salita ng Diyos? Dapat we will go back to the Word of God, kaya nga po nakalagay dito sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, and be careful to observe, then you shall be prosperous and will have good success. Kung ito po talaga yung gusto natin, lagi tayong magkukonsulta, ano ba sabi ng Word of God? Minsan po, para bang napakadali lang naman talagang mag-desisyon eh. Kung ang buhay natin, unang-una, sinurrender na natin sa Diyos. Pangalawa, yung tinatawag nga po na radical separation, separate yourself. Tingnan nyo kung saan kayo laging nagpupunta. Kung ano yung lagi nyo ginagawa. Kung sino yung lagi nyo kausap. Kasi ang bilis po talagang maka-sting. Ang bilis po tayo ng mahawa. Ang mundo ay nakakahawa. Amen. Tama po ba? Halimbawa, yung mga si pare, mga kumpare, lahat sila may mga extramarital affair. Pare, okay naman, napaka-faithful mo naman sa asawa mo. Try mo rin. Di po ba? Yung bisita po natin last week, siya po ay seaman. Ayan. Tapos, yung first day niya na tumungtong po siya sa barko, ang sabi po ng kanyang kapitan, "Welcome to hell." Yun po yung sabi. Kasi nga, pag hindi ka nga talaga maingat, ibig sabihin, ano ba ang trabaho mo? Dapat, kahit doon ka nagtatrabaho, separated ka pa rin. Kasi yung life natin, in-offer na natin sa Lord. Naintindihan po ba natin yun? Pag pumasok sa exclusive schools, puro kayo mga babae, ano ang naglipana doon? Mga tomboy. Pag doon sa puro exclusive
Susi for boys. Anong mas marami? Ay, alam nyo na yun eh. Eh kahapon na meron po kaming sinalang. Sinalang. Ito. Ang teacher niya nagkagusto sa kanya. Kiliti lang ng teacher. Pumasok na yung espiritu. Alam mo ang ano espiritu? Espiritu ng kabaklaan. Kaya nang tanggalin mo lahat ng nilagay mo dyan. Aba yung espiritu, talaga namang kumikemot-kemot. Eto na nga, eto na. Paki-demonstrate niya, si ano mas nakakita nun eh. Talagang kiliti lang, yung ganun lang na ginawa, nakapasok na yung demonic spirit of lust. Bakit nakapasok? Eh kasi, nagka-crush din yung estudyante doon sa teacher niya. So may entry point. Pag hindi po tayo maingat, sabihin natin totoo yung deliverance na yan, gabi naman. Ganun lang nangyari. Totoo po yun. Kaya nga kami, imbis na matakot, nagtatawanan po kami kasi, ano ba yan? Maarte talaga itong ano na to. Eh, meron namang pinasukan din, espiritu ng tomboy. Eh, talaga naman ang boses, nakaganyan yung kamay. Minsan nga, manood kayo, pag merong isasala. Makita po natin dito, ang bilis na mahawa. Kung wala po tayong proteksyon, ano po yung magiging proteksyon natin? Word of God. Proteksyon natin, panalangin. Yung covering natin, yung we are under the covering of our pastors. Hindi pa pwedeng solo flight kang Kristiyano ko. Wala pong proteksyon doon. Target po tayo ng kaaway. Isang titik lang ng kaaway sa atin, babagsak na tayo. Bakit po? Nagsusolo flight eh. Wala kang lakas. Ayan po. So, radical separation. Bakit po sinabing radical? Kasi, mag-decide ka, yes or no lang yan, white or black lang po yan. Kung trabaho mo, ikaw ay teacher, magpaka-teacher ka talaga, ibigay mo yung best mo, testify about your life. Kung ikaw ay engineer, dun sa field mo, ibigay mo yung best mo to live a successful life. Pero hindi ka mag-conform dun sa standard nila. Ano ba yun? Kung driver ka, kung mekaniko ka, kung ano man yung trabaho mo, if your best estudyante ka, ibigay mo yung best mo, then testify to yung classmates mo na ito ang Kristiyano, hindi nangongopya. Aray. Hello? Lord, babagsak po ako, hindi ako nakapag-aral kasi umattend ako ng youth fellowship, di ba naman Lord, umattend naman ako ng youth activate, siguro naman Lord, pwede na yun. Mangungodigo na lang ako kasi di ba Lord, ang will mo, hindi ako babagsak. Di ba? Success po ba yun? That's okay, Lord. Pangatlo po, na pag-uusapan natin ay personal transformation, shaping the mind. Wala pong transformation kung hindi po talaga itong mind natin na ito ay ma-conform to the Word of God. So it speaks about, anong W yun? Wisdom. But being transformed by the renewing of your mind. Ano po isipin ng salitang transform? Mabago. Ang transformation na sinasabi, change from the inside out. Yung chameleon po, panlabas lang yung nabago doon. Meron sinasabi iba, uy, ang banal-banal mo naman kasi ang haba ng damit mo, kulay puti hanggang sakong. Ang haba naman ng buhok mo, napaka-banal mo naman. Hindi po yun, ipanlabas po yun. Yung sinasabing transformation, yung kaloob-looban po natin ay nabago. You became a new person. May tinatawag na metamorphosis. Sa biology po, ang metamorphosis, yung mula sa isang anyo ay mababago ng totally. So isang napakagandang illustration po dito ay yung sa butterfly. Nag-start po siya sa itlog, naging caterpillar, naging pumasok po sa loob ng cocoon, at doon sa loob ng cocoon, doon po nangyari yung transformation. Nabago po siya. At ang tawag po sa process na to ay chrysalis. Chrysalis. At makikita na po natin, after 2 weeks, lalabas po yan yung wing niya, and then yung kabuuan na po ng butterfly.
Mula sa isang napakapangit na uod, biglang naging gorgeous, beautiful butterfly. Ganyan po tayo. Ganyan po ang nais ng Diyos sa atin ng mag-transform. Pakisabi po sa katabi mo, hindi ka uod. Ikaw ay isang napakagandang paru-paro. Amen? Na tayo ay pwedeng lumipad at mangyari po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Naalala mo ba natin yung Mount of Transfiguration? Di po ba? Sinama ni Jesus si Peter, James, and John doon po sa mountain. Tapos biglang nag-transfigure si Jesus. Ano po yung nangyari sa kanya? Naging napakaliwanag niya na busilak na puti na parang kanyang damit ay binabad sa isang drum na Ariel. Kaya mas sobrang talagang puti na bumusilak po talaga siya. Ang ibig sabihin po noon, kasi yung kaloob-looban ni Jesus, yung glory, lumabas, nag-graduate. Kasi yun talaga yung si Jesus. At yun din po ang ginagawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-transform ng ating pong mga kaisipan, pag-renew ng ating mga isip. Di po ba nung araw, hindi pa po tayo nabuborn again, ano yung naman ang isip natin? Puro mga katatakutan, puro mga pamahiin, puro mga tradisyon na sinasabi. Na parang naniniwala po tayo, naku, malas yan, ito ang swerte. Eh, ang pinag-usapan natin doon, true success. Ano ba talaga ang tunay na success sa buhay? Yung hindi ka magwalis sa gabi, yung hindi ka tutuloy kasi biglang mayroong itim na pusa na dumaan. Yung pag may nalaglag, naku, may bisita tayo, sandali, o hindi ka ikot yung plato, baka hindi ka makapag-asawa, kailangan ikot yung plato. Pag may patay, lalo na, ang daming pamahiin. Amen? Kahit kayo pagka ikakasal, o bawal ang sukob. Kung ito yung mga bagay-bagay na parang, ano po yung ini-inject nito sa atin? Fear, takot. Kaya hindi magawa yung kalooban ng Diyos kasi nga, ay, malas daw yan. No. Wala pong malas sa Kristiyano, bakit walang malas na Kristiyano? Ang gusto ng Panginoon is i-bless tayo. At paano po tayo i-bless? If we will meditate the Word of God. Kailangan na baguhin, ma-renew yung mind natin, bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Karunungan mula po sa Diyos. Kailangan mag-graduate ito. Tingnan niyo po, paano po ito mangyayari? Manood kayo ng 10 hours a day ng television. Yan. Wisdom po darating sa inyo. Tama po? At sila ay nanahimik. Maglaro kayo ng maglaro. Kung anong lahat ng merong laro sa Facebook, laruin nyo yan. Simula umaga, tanghali at gabi. Then wisdom will come. Ganyan lang naman po eh. Kung gusto talaga natin na maging successful tayo, magbabad tayo sa mga bagay na yan. But, wow, ang galing ko, na-beat ko na kayo, tingnan mong score ko, ang taas-taas na. Diyan papasok yung success. Di po ba? Pero tanungin ninyo ang Word of God. Ilang minuto kang nagbabasa ng Bible sa loob ng isang linggo? Alam niyo po ba na merong 720 hours sa loob po ng isang buwan? 720 hours sa loob ng isang buwan. Ilang oras ka nagbabasa ng Bible? Sa survey po, ang mga Kristiyano daw po ay 5 minutes a week. Paglinggo lang. Papuan nila yung nakabaan dito, yun lang yun. Nagbasa ka ng Bible, 5 minutes a week. Pero tanangin mo kung ilang beses, kung ilang oras nagbababad. Telebabad. Computer, internet, babad. Gusto niyo na success in life? Pinag-usapan ko natin success dito eh. Ano yung mag-graduate sa'yo? Hello? Telenovela. Mamili kayo, di ba masamang manood? Di ko sinasabi yung masamang manood. Mamili ka, isang programa lang. O, tapos na. Diba?
lahat panoorin? Eh kahit nga yung minsan yung news na pinalabas na, paulit-ulit, kahit nga news, nakakasawa na rin po eh. Sabi po sa katabi mo, gusto mo talaga ng success? Ang sagot, alam mo na. Alam mo na. Okay, Colossians 3 verse 10, and you have put on new man, which is renewed in knowledge. Kailangan yung mind natin ma-renew po ng kaalaman mula sa Diyos. Knowledge from the Word of God, wisdom from the Word of God. Tingnan po natin yung pag tayo po, kasi kung ano yung doon tayo babad, yun po yung makikita sa atin eh. Yun yung lalabas sa kwento natin, yun yung lalabas sa buhay natin. Ano po? Kaya po, yung Word of God naman, pag laging yun naman ang binabasa natin, we are looking in the mirror. So nakikita natin, ano bang sa akin? Ano ba dapat ayusin ng Diyos sa akin? Kasi nga, mirror yung Word of God. Pagka hindi Word of God, malabo. Wala pong reflection ang Lord dyan. 2 Corinthians 3 verse 18, ito po, alam natin to, and we all who with unveiled faces, tanggalin ng Panginoon yung nakalagay sa ating mga mukha, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory. Sabi ko ng iba, change from glory to glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Kahapon po, yung naisalang sa deliverance, kinantahan lang namin ng yung the glory of the Lord. Eba, sino ba yung pumasok? Anong pangalan mo? Si Satanas. Okay, ayan. Sige ha. The warfare. And then maya-maya, sige. Ayaw mo? Ayaw mo. Ayaw mo. Alam mo, lumalaban. Sige, kinantahan lang namin ng let your glory fall. Yes. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Talagang, alam niyo yung ginawa? Tinakpan yung tenga. Ayaw ka na, ayaw ka na. Ayaw marinig ang worship. Ano? So tayo, ingat tayo. Babad tayo dapat sa worship, sa Word of God, sa prayer. Kasi kung wala tayong weapon, ano mangyayari sa atin? Biktima. Gusto niyo po ba nang maging biktima? Ayaw po natin. Siyempre po, di po ba? Pag biktima tayo, hindi na magiging success ang buhay po natin. Dito ay magiging successful. So, basahin ko lang po sa Amplified Version. So, all of us who have had that veil removed, tinanggal na yung veil, can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kailangan talaga yung glory ng Panginoon makita sa atin. Kapatid, nagniningning ka, ang tindi ng glory ng Lord sa'yo. Hindi yung ang makikita sa'yo, parang ang dilim-dilim ng mukha mo. Parang ka muna, parang okay ka ba talaga? Okay po. Wala nga si maming gabi. Yung pinagpipray na ni Pastor sabi ni na Tintin, Pastora, ang kamay yung kamay daw ng Espiritu nakatakip sa tenga, so hindi naririnig yung prayer ni Pastor. Kaya wala namang talagang schedule na yung deliverance at tuloy. Kasi nag-manifest na yung Spirit. So yung glory ng Panginoon, ano ba sa tayo babad? Ano ba lagi natin nakikita? Baka meron pang nagpo-porno dyan sa mga internet. Huwag po nating hayaan na itong katawan natin ay madungisan ng mundo. Offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God. Dahil pag hindi po holy, hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Sino ang tatanggap po niyan? Ang kaaway. The God of this world. Ayaw po natin yun. Amen po? So, pagka nangyari na po itong mga bagay na to, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan maaprubahan natin po ito. Ito ba yung good will ng Lord? Ito ba yung acceptable? Ito ba yung perfect? Tingnan po natin, pag sinabi po kasing good will ng Panginoon,
Ito ay mahalaga, precious. It is for our eternal good. Amen po? Wala pong kalooban ng Panginoon na tayo ipapahamak. The will of God is not meant to harm us, but to make us good in this life. Amen? The will of the Lord is acceptable, pleasing. Alam niyo po, kasi ang will ng Lord, sa una, pagka hindi ka sanay, para bang aayawan mo, parang Lord, hindi ako sanay dito, yung magtataas ng kamay, yung papalakpak, yung kakanta, mag-worship, luluhod. Parang mga siraulo, mamaya magtatawanan, mamaya mag-iiyakan. Magbabasa ng Bible, Lord, parang hindi maganda ito sa paningin natin kasi hindi yun naging buhay natin. Pero pag nakasanayan na natin, magiging pleasing na ito, Lord, I want to do your will. Para magiging excited na tayo. I-desire na natin yung presence ng Panginoon. Amen po? Yung glory niya, gusto na natin itong makita. Para yung buhay po natin, mai-inline talaga natin doon sa nais ng Panginoon. We are made willing to do the will of God. Kasi, bakit nag-i-enjoy ka eh? Yung dati nag-i-enjoy ka sa inuman, nag-i-enjoy ka sa barkadahan, kung ano may mga happenings na yan. Ngayon, hindi ka na mag-i-enjoy dyan, mag-i-enjoy ka na lang. Nagka muna, ay kakain na, sandali, hindi pa ako tapos, nagbabasa pa ako ng Bible, tatapusin ko to. Kaya parang hindi mo maiwanan yung pagbabasa ng Word of God. Hindi mo maiwanan yung pananalangin. Kasi ito na yung buhay mo, ito na yung enjoyment mo. Dito ka na masaya eh. Tama po ba? Kung gusto talaga natin ng success, hanapin natin yung daan ng Panginoon. Amen? And to know God's perfect will. Ano po ba yung ibig sabihin ng perfect will ng Diyos dito? 3 letter P rin ito. Yung perfect place, saan ka ba talaga nilalagay ng Diyos? Pangalawa, perfect plan of God. Huwag tayo ang magplano sa buhay natin. Maganda naman tayo may pangarap eh. 10 years from now, ito gagawin ko, magmamasteral ako, mag-doctorate ako, mag-abroad ako, nag-iipon ako, ganito. Hindi naman po masama yan kung yun talaga yung plano ng Diyos para sa buhay mo. Eh marami po kasi nangyayari, they pursue their dreams and they forget God. Nalimutan ang Diyos sa plano nila kasi ang gusto nila at the age of 40 dapat stable na ako, may malaki na akong bahay, may sarili na akong kotse, ganito na ang dapat na-accomplish ko sa career ko. Wala pong masama dyan. Pero isama niyo yung Diyos sa pagpaplano ninyo. Or let God's plan be your plan. Di ba? Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and to prosper you. Plans not to harm you. Di ba? Hindi naman talaga para pahirapan tayo ng Diyos eh. Ang plano ng Panginoon sa atin napakaganda. Lord, kung pwede nga lang, di ba sabi ko nga sa inyo, pagising natin, Lord, itong mata na to, makikita yung nais mo lang, marinig lang ng tenga na ito, yung nais mo, Panginoon, itong paan na ito, dalhin mo lang. Lord, ayaw ko na magplano sa buhay ko. Meron ako mga personal plans, pero Lord, let your will be done. Because I know this is your perfect will for me. Amen? Kung doktor ka, kung ano ba yung professional, then magpakagaling ka dyan. Pero isama mo ang Diyos. Nakakita kang, ay, Kristiyanong doktor talaga yan. Sabi ko nung pumunta ako ng isang mission, sabi ng isang doktor, alam mo, ang hirap-hirap mag-invite talaga ng doktor sa mission. Ang dami ko mga kakilala, mayayaman na sila, invite ko, pwede ba kayo kahit 1-day mission lang? Ang sagot sa kanila, naku naman, sayang naman ang 10,000. Pinakamababa na kinikita ng isang doktor, 10,000. Sayangin mo ba naman yun sa isang free medical mission? Di ba? Pero kung ang buhay mo, yes Lord, anak, gusto kitang gamitin doon. I-reach out mo yung mga mahihirap na yun, gamitin mo yung profession mo. Yes, Lord. Ano ba naman yung isang kikitain mo rin naman yung kinabukasan. Napakaliit. Kumpara po sa mas magawa natin yung perfect will ng Lord sa atin. So, perfect place, perfect plan. And syempre po, pag tayo sumunod sa Lord, nandyan po yung perfect provision ng Panginoon. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Kahit na yung kalakasan natin, Lord, paano ako makakapag-mission? Mahina ang katawan ko. Sa araw ng mission, palalaksin ko ng
ng Diyos. Parang yung minsan po, teka muna, tumataas ang BP ko. Sabi nung nag-invite sa akin, wala na po yan sa araw ng mission. Nang biniping nga ako 100/70. Praise the Lord. Kasi nga, kasama yung provision. Financial, material, physical, emotional, mental, everything. Dahil yun po yung perfect will ng Lord sa buhay natin. Amen. So dapat lang po talaga maintindihan natin yung talagang ano ba ang nais ng Panginoon. Ang resulta po ng lahat ito ay successful life. Total dedication, ano nga po yun? Sacrificing your life to God. And that is your worship. Pangalawa, radical separation, shunning the mold. Ayoko nitong mold ng mundo. Gusto ko yung sa Panginoon, sa Word of God. And yung pangatlo po ay personal transformation, shaping the mind. Ma-renew yung mind natin, doon lang papasok yung wisdom. Without God's wisdom, wala po tinatawag na prosperous life. Amen? So, dare to venture on success. Ito na po yung sa conclusion. We have discovered that it is God's will for you to live for Him. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo para sa Kanya. In a daily basis, in a life of SSS. Ano yun? Self-sacrifice, surrender, and service. Ang plano po ng Panginoon sa atin ay the best. Gusto ng Panginoon, i-bless niya tayo. Tayo po lahat ay tumayo. At awitin po natin yung center of my life. Sa pag-awit po natin ito, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Napakaliwanag po. May dalawang puwersang nag-aagawan dito sa mundo, the forces of evil one and the forces of good. Sa Panginoon yung isa sa kaaway. Pero ang nais ng Panginoon natin, isentro lang natin ang buhay natin sa Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Sige po. Alam ko na alam niyo itong song na ito. Doon sa mga hindi nakakaalam, meron namang lyrics. My words speak loud, and my words be true. Let my life be whole, with my eyes on you. Lord, I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you. Sing this from your heart. Freedom comes when I call you home. You are Lord, my God. You are the center of my life. You are the center of it all. The universe declares it all. Your Majesty, I surrender all. Give your life to Jesus now. I make you the center of my life. Lord, I respond with all I am. You place in me the song of heaven's melody. Your Majesty, I live to sing your song. Lord, hallelujah. I have found your peace. It replaces any fear. You have done it all. I can trust in you. So I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you.
awit ng puso ninyo. Ito po yung sinasabi ng laman ng puso ninyo, ng isip niya, Lord, I want to surrender everything. I want to make you the center of my life. I want to give everything unto you. Lord, ang dami akong sinayang na panahon. Ang dami akong mga tao na pinagkatiwalaan, pero isa yun lang pala ang tunay na kapayapaan at ang tunay na kalayaan. Kaya Panginoon, sa araw na ito, nagdidesisyon po ako. Kung kayo po ay magdidesisyon, Lord, I want to offer myself unto you. Pwede po kayong lumapit sa harap. Offer yourselves unto the altar. Nandito po yung altar ng Panginoon. Kung paano po in-offer si Isaac, sila ay umakyat pa sa taas ng bundok, nagdala ng mga gamit para sa offering. At sasabihin niyo, Lord, I want to start a new life. I want to dedicate my total life unto you. I want to give my time, my effort, my treasure, my talent for you alone, O God. Gamitin mo ako, Panginoon. Ito yung laman ng puso mo, Lord. I want to live a surrendered life. A life of service unto you. Then you can come. Sige po, nandito po sa harap, i-offer niyo po ang inyong mga sarili sa Diyos. Kung nagdesisyon na kayo noon, na gusto nyo i-recommit, dahil gusto nyo na another level of anointing, another level of your service unto God, then you decide, please come forward. Kung sa isip nyo, ang dami yung reservation, Lord, ito lang. Pero ngayon, Panginoon, 100%. Kung ang salita ng Diyos ay hindi mahalaga sa iyo dahil ito ay hindi mo nababasa, then you decide, Lord, I want to know you more. I want to read your word. Then come forward. Kung meron ka mga barkada na nagpapalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos, at sinasabi mo ngayon, Lord, sinusuko ko na sila sa iyo. Ito ang buhay ko. Then come forward. Kung marami kang failure sa buhay mo, at sinasabi mo, Lord, ayoko na, napagod na ako, ang daming palpak sa buhay ko. Gusto kitang itry, Panginoon. I want you, God, to make a new start in my life. Then come forward. Huwag po kayo maya kung lagi na lang kayong pumunta sa harapan. Kasi ito po yung act of worship. This is your faith. You step a step of faith. Dahil alam mo na, Lord, another level. Hindi ako papayag, Lord, na stagnant yung aming spiritual life. I want more of you, Lord. Kaya isusuko ko, Panginoon, yung buhay ko sa iyo. Thank you, Jesus. Ang success po ay hindi lang doon sa napag-usapan natin. Even sa health po natin. Lahat ng kahinaan, lahat ng kawalan, Lord, sinusuko ko na sa iyo to. Gusto ko, Panginoon, maranasan yung ino-offer ninyong napakagandang buhay, isang matagumpay na buhay. Kung paulit-ulit kang bumabagsak ka sa kasalanan, Lord, ayoko na nito. Then surrender your life. Hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isang naririto. Hindi lamang, Panginoon, yung kanilang katawan ang sinusurrender nila sa inyo. Buong buo sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, sa kanilang kalakasan. Lord, naririto sa iyong harapan. In your altar, O God. Tulad, Panginoon, ng mga hayop na ino-offer ng Old Testament, handa po silang magpasulog sa iyo as burnt offering.
Asama sa susunugin niyo, Panginoon, yung mga past nila. Yung mga nakaraan nila, Panginoon. Ino-offer nila yung kanilang kahinaan. Sunugin niyo po ito, Panginoon, sa iyong harapan. Yung kanilang mga talento, sunugin niyo po ito, Panginoon, upang walang magmalaki sa iyong harapan. Ano mang resources na i-offer nila sa inyo, sunugin niyo po ito, Panginoon. At sa bawat sunog na living sacrifice, ay napakamabangong samyo sa iyong pang-amoy, O God. Gawin niyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, isang kaaya-aya, a pleasing life before you. Wala, Panginoong, successful life kung walang total surrender. At nagdidesisyon po ang bawat isa sa kanila that they will have that radical separation from the world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya, Panginoon, accept their worship. And let your will be their will. And yet, let your wisdom flow. Upang ang total transformation ay mangyari sa kanilang mga buhay. Because a surrendered life is a life that having your perfect will in them. Salamat, and I declare your will be done upon their lives. Wala na, Panginoong, struggles. Wala nang doubt. Ilagay mo, Panginoon, yung faith ng tulad, Panginoon, ng pananampalataya ni Abraham nung siya ay tinawag ninyo. At naging father of many nations po siya. Lord, pagpalain mo mga bawat kamay na nakataas sa oras na ito. Tanda ng pag-surrender, Panginoon, ng aming mga buhay sa iyo. Because this is the most logical thing that we can do in our lives. To bring back our lives doon sa nagbigay ng buhay sa amin at walang iba kung hindi ikaw, O Diyos. Kaya salamat na maraming dahil tinanggap niyo po ang anumang in-offer namin sa inyo ngayong umagang ito. Thank you for blessing my brethren here. Thank you, Father God, for their lives. More of your anointing, Lord, and more of your blessing, I declare in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for your goodness and for your mercy that endures forever. We give you all the praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we say, everybody say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Pagkakabayan niyo po yung katabi mo.